Sa pinaka-latest na update natin sa kaguluhan o sa gera ng Iran at ng Israel, no, meron pong mga pag-atakeng ginawa ngayon ng Israel, yung mga airstrikes po dito sa Tehran. Ang mga hukbong santahan po ng Israel nito lamang, no, ay nagsagawa ho ng malawakang pag-atake sa mga infrastruktura sa kabisera ho ng Iran na Tehran ngayong umaga. Ngayong umaga lang ito. At ayon po sa pahayag ng Israel Defense Force or IDF, ang mga target ay kinabibilangan ng mga pasilidad na may kaugnayan sa militar at politika ng rehimen. So napansin nyo naman, bukod po sa Prime Minister nila o yung punong ministro nila na napatay ng Israel, may panibago na ngayon. Marami po mga pinuno, no, o mga leader na ng Iran ang talagang nauubos na dahil sa pag-atake po ng Israel. At ito po ay pinagpatuloy ng Iran ang mga pag-atake sa mga barko at infrastruktura sa Gulf, habang tinatanggihan naman, no, ng kanilang kalihim ng mga dayuhang gawain ang usapan tungkol po sa dialogo kasamang Estados Unidos. Kasi siyempre ayaw nang lumala pa, no, yung ganitong sitwasyon, lalo't sobra nang nakikialam talaga. Hindi naman talaga sobrang nakikialam kasi kaalyado talaga ng Amerika ang Israel. So dapat lang talaga na magkaroon ng aksyon ang Amerika o United States. Ang mga pag-atake po na ito ay nagdulot po, no, ng pagkagambala sa pandaigdigang kalakalan ng langis at pagtaas ng presyo ng gasolina. Ngayon, ramdam na natin ang pagtaas ng gasolina pati dito sa Pilipinas. Kahit medyo malayo tayo, sobra nating nararamdaman ang pagtaas ng langis sa merkado. Itong nakaraang February 28 po, no, ay namatay si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, no, ang dating pinunong leader po ng Iran, kasama ang ilang matataas na opisyal ng militar sa unang araw ng mga airstrike po ng US at Israel. Yun yung sinasabi ko sa inyo na mga leader po ng Iran na namatay, no, dahil sa pag-atake ng US at ng Israel. At noong March naman, March 8 po, inihalal po si Sayyid Mojtaba Khamenei, no, bilang ikatlong punong leader ng Iran ng Assembly of Experts sa pamamagitan ng karamihan ng boto. Pinagbobotohan kasi yan kung sino yung mga papalit po na leader. Yung pumapalit naman na leader sa Iran, wala masyadong experience. So ang nangyayari dito, nagtataka yung Amerika at Israel, bakit sa kabila na nauubos na yung mga leader nila, sige pa rin ang pag-atake ng Iran at hindi pa rin po natatakot. So kung titignan nyo, yung malaki talaga ang nagiging epekto nito, no, ang hidwaan po ay nagdulot na ng pagtaas ng presyo ng langis. Sinabi ko na kanina, sa pandaigdigang merkado dahil sa pagtaas po ng tensyon sa seguridad sa paligid ng Strait of Hormuz. Ang ilang bansa ay nagbigay ng payo sa kanilang mga mamamayan na umalis na po sa rehiyon. So ngayon ho, no, yung Strait of Hormuz ay pansamantalang binuksan ng Iran para sa ibang mga bansa, pero bawal po ang Amerika at yung mga kaalyado nito. Pero si Donald Trump po ang nagsabi na kokontrolin nila ang Strait of Hormuz para lahat po pwedeng dumaan at hindi lamang yung mga kaalyado ng Iran. Siyempre, para sa lahat yun, para bumalik na rin sa normal ang merkado dito nga po sa oil, no, sa langis. At kung titignan ho ninyo, nasa mahigit 800,000 katao sa Lebanon ang lumika sa loob lamang po ng 10 araw dahil sa giyera na ito. Habang ang ilang pasilidad naman ng medisina sa Israel ay lumipat sa ilalim ng lupa para patuloy na makapagbigay ng serbisyo sa kabila ng banta ng missile attack ng Iran. Kasi merong mga pasilidad po talaga sa underground ang Israel at yun yung isang mahirap din matarget po ng Iran. Pero once na malaman niya ng Iran yung mga nasa underground na pasilidad na yan, for sure tatargetin po yan ng Iran. Wala silang sinasanto, no? At alam naman natin hindi titigil to at hindi matatapos to hanggat hindi nagbibigay ng hudyat na tumigil ng Iran. Kapag hindi naman tumigil ang Iran sa pag-atake nila sa Israel, hindi rin titigil ng Amerika. Ang Amerika sa ngayon humihingi po ng backup, no, sa kanilang mga kaalyado. Pero it doesn't mean na mahina ng Amerika, no? Humihingi lamang sila ng backup para doon sa mga malalapit na lugar na inaatake po ng bansang Iran. So yan muna ang update natin at maraming